La, siguro to konti lang naman yung gagawin. Tingnan niyo yung ulap, oh. Ganda ng kulay. Good morning! Kamusta po kayong lahat? Time check, 9:30 ng umaga. And tapos na akong maglaba. Maaga akong nakatapos ngayon maglaba. So maya-maya magluluto na ako ng lunch. Meron pa namang natira para kay Santos yung roti at saka chicken yung niluto ko kagabi. So si Champ lang ang lulutuan ko for today. So gawa lang siguro ako ng burger patty. Tapos, yun na lang yung iulam niya. Iba-burger steak ko sana, kaya lang wala pa akong mushroom at yung gravy, yung pang-gravy ba. So, andito ako ngayon nagpapainit. Gawa ako ng kape maya-maya para kay Santos. And, ano pa ba? Wala tayong ganap pa. Tingnan natin kung anong magiging kaganapan mamayang sa mga susunod na oras. So for now, ayun muna ang aking update. Balikan ko kayo maya-maya. Hatid ko muna yung pagkain ni Champ, then bili lang tayo ng gatas. Labas tayo paminsan-minsan. Paminsan-minsan eh. Parang hindi nakalabas eh, no? Ayun. Punta muna tayo ng Salisbury. Tingin lang ako nung ano yan, yung food color na kulay red. Kaya hindi ko mailuto yung ube halaya kasi wala na akong food color last time. Kulay blue lang yung nabili ko, di ba? So tingin tayo kung may red para makapagluto tayo ng ube halaya. Kuha kaya ako dito ng saging na saba. Ay, saging na saba. Dahon ng saging. Magputo bongbong tayo mamaya. Sana walang sumita. Pag uwi, kuha tayo ng saging. Dahon ng saging.
Ayan, galing na akong Salisbury. Walang red. Tingin tayo dito sa kabila. Baka meron silang red color. Dito, sa Pigmart. Ayan. Yun lang naman hinahanap ko actually. Walang red na food color. Di tayo makakapag-ubi, halaya. Tingin ko kailangan pumunta dun sa malaking malaking Salisbury. Pag may time, punta tayo. Not now. May bagong open na shop dito. Oh. Ayan. Tapos ito din. Wow! Mukhang masasarap yung pagkain, ano? Pauwi na tayo. So, ayun, kita nyo ba? Yung dahon ng saging doon. Try ko kung makakakuha ako. Walang may-ari. Ito, oh. Walang mababa. Day. Pil doon siya. Sakcho. Ek. Pauno sakcho. Ek live. Lada niya bad. Ayan. Kuha tayo nito. Ayan. La. Ayaw. Mura pa. Ilang. Ano? Lada niya bad. Ayan. Kunti lang naman yung kailangan ko. Saging na saba. Ay, saging na saba. Dahon ng saging. Buti tinulungan niya. Kunti lang naman. Yun. Uwi na tayo. Ayan, sakto na siguro to. Konti lang naman yung gagawin ko. So, ayan. So, andito na ako sa bahay and pinapakuluan ko na yung milk. Tapos na ako magluto ng roti. Roti lang naman kasi may tira pa kaming ulam, diba? And then, etong nakuha nating dahon ng saging. Parang mura pa. Painitan ko muna sa kalan para medyo matibay siya. Putol-putol baga. Eh, pwede na to makasurvive siguro. Tapos pag mag-uubi ako, kukuha ulit ako ng saging doon. Dahon ng saging. Ay, mapuputol. Kaya, sayang. Putol-putol tong ano. Yeah. Okay. Painitan natin.
namatay. So, ayan. Gumagawa ulit ako ng merienda namin. Kasi nagustuhan ni Champ etong puto bongbong. So, sinimot ko yung red color. Tingnan nyo. As in, simot na simot. Wala ng red. And, buti na lang, nag-purple naman siya. Ayan. So, gawin ko muna ito habang hindi pa kami kumakain. Mamaya pa naman kami kakain. Time check, it's 12:37 ng tanghali. Kulang pala yung dahon ko. Kala ko marami na yun. I-fold ko na lang ulit yung iba. Okay, ayan, tapos na kaming magmerienda ng puto bongbong. Hindi masyadong masarap ngayon, parang antigas. Hindi ko alam bakit na-overcook kaya. But anyway, naubos naman. Alam nyo na kahit hindi masarap. So, andito ako sa bari kasi didiligan ko ang aking mga itinanim kahapon. Medyo malamig. Hindi medyo malamig, malamig talaga. So, magdilig muna tayo dahil tingnan nyo ha. Ayan. Ito medyo may moist pa. Ito kasi banda rito is dry na. Ayan. Lalo na dito. So, magdilig muna tayo. Kahapon ba yun? Nung nagtanim ako? Hindi ako sure. Oo, kahapon. So, tapos na tayo magdilig. Kunin ko lang yung aking mga sinampay. Konti lang naman sinampay ko dito. Wala lang at saka ayan lang oh. Pero bago yan, tingnan nyo yung ulap oh. Ganda ng kulay.
Okay, ayan, nandito na tayo sa ibaba. Tapos na ang mga gawain. So, hindi pa pala may dinner pang iluluto. So, bale, magluluto lang ako ng dinner. Time check muna tayo. 5:50 na ng gabi. And, anong tawag nito? Update ko pala kayo dun sa niluto ko kagabi na sayote for dinner. Hindi nagustuhan ni Champ, alam nyo na vegetable. Pero si Santosh okay naman sa kanya kasi yung maliliit na isda pala, ang tawag nun dito sa Nepal is sidra. Sidra. Ayun. And sa akin okay naman kasi may noodles saka may veg. Kaya lang si Champ talaga sa vegetable, ayaw niya yung sayote. Pero makain siya ng mga green leafy vegetables. And then, gusto ko lang din batiin ang aking pamangkin na magse-celebrate ng kanyang birthday bukas. Happy birthday, Aresha Erica. Pero I fondly called her Ekang. So, happy birthday, Ekang! God bless you! Sana lumaki ka ng may takot sa Diyos at matalino. And sana lagi kang healthy and lagi kang magpapakabait sa iyong mama at papa na yung papa mo ay kasama mo na ngayon, nakabakasyon. So, happy to become 3. So happy ang birthday mo. Pasensya na wala si tita dyan ngayon at hindi pa actually ang pamangking kong ito ay hindi ko pa nami-meet pero nakapag-usap naman kami before sa online messenger. So ayun, medyo mahihain, nasa lahi mga mahihain. So happy birthday ulit sa'yo, Ekang. We love you so much. Ayun, and then, ano pa ba? May nagtanong din last time, so, actually, na-vlog ko na din to before, yung about sa mga katawagan dito sa Nepal. Pero, anong tawag niyan? Mag-recap, yun. Recap ko lang po, and i-attach ko na lang din yung link dyan sa taas, kasi may nagtanong, ano daw ang fufu? Nakalimutan ko na kung sino nagtanong, si Kabayan, si Sir Edgar ata. Attach ko na lang din yung tanong niya. Anyway, sabi niya, ano daw yung fufu. Dito kasi sa Nepal, especially, ang tawag dito is magkakaiba, depende sa culture or sa caste. So kami limbu caste, iba ang tawag namin. So ang fufu dito is kapatid na babae, matanda or bata ng father-in-law ko. So, sa atin kasi, 'di ba, pagka kapatid ng tatay natin, maliwanag. Hopefully ma-explain ko ng maliwanag. So, kapatid ng tatay natin, ang tawag natin kapatid na babae ng tatay natin, ang tawag natin ay tita or auntie. So, dito, ang tawag is fufu. Tapos, kapatid na babae ng nanay natin is tita or auntie also, di ba? Pero dito, pagkakapatid na babae ng nanay nila or ng mother-in-law ko, pagkapatid na babae, ang tawag doon ay chama. Okay. So, ano siya? Magkaiba ng tawag. Kung sa atin, tulad ng kapatid na lalaki ng tatay natin, ang tawag natin is uncle or tito. Ganun din ang tawag natin sa kapatid na lalaki ng ating mother, ng ating nanay, uncle or tito. Pero dito iba, ang tatay, ang kapatid, ang kapatid na lalaki ng tatay dito is kaka. Pag bata. Pero pag matanda, ang tawag is tumba. 'Di ba sa atin uncle or tito lang. Tapos pagka naman sa babae, ang kapatid na dito ang nanay na may kapatid na lalaki, ang tawag ay mama. Either matanda or bata, mama ang tawag. So, ayun, medyo komplikado and i-attach ko na lang din ang link dyan sa taas. So, ayun lang po, update ko na lang kayo ulit maya-maya.
Okay, ayan, wala na tayong ganap for today. Bale, magluluto na lang ako ng dinner and tulugan na. So, muli, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng aming mga videos. Maraming salamat po sa suporta niyo palagi sa amin, sa pagko-comment, pag-like at shares ng aming mga videos. Sobrang thank you po sa inyong lahat. At sa mga hindi, lalo na po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aming channel at hindi pa nakasubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow. Good night everyone. Bye-bye. God bless. Ginagawa mo? If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.